me a pure heart. Remove this stony heart. Remove this stony heart in me. Give me a new heart. This is my heart desire. This is my heart desire. My longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Give me a new heart. A heart that's undivided. Heart that's undivided. A heart that's pure and true. Yes, Lord. A heart that solely seeks you. A heart that loves you so. A heart that longs to please you. A heart that beats for you. Please give me this heart. Please give me this heart, Lord. Please give me this heart. Please give me this heart. Please give me this heart. Oh Lord, I pray a heart that's undivided. A heart that's undivided. A heart that's pure and true. Yes, Lord. A heart that solely seeks you. A heart that loves you so. A heart that longs to please you. A heart that beats for you. Please give me this heart, Lord. Please give me this heart. 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 Oh Lord, I pray a heart that's undivided. Hallelujah. A heart that's undivided. A heart that's pure and true. A heart that solely seeks you. A heart that loves you so. A heart that longs to please you. A heart that beats for you. Please give me this heart, Jesus. Please give me. This is our pleading to you, Lord. Please give me this heart, Lord. Hallelujah. Please give me this heart. Please give me this heart. Oh Lord, I pray. Please give me this heart. Please give me this heart. Oh Lord, I pray. Please give me this heart. Please give me this heart. Oh Lord, I pray. Come on, church. Give praise to our living God. He is worthy to be praised and honored. Thank you, Jesus. We worship you. We give you thanks in this morning. Hallelujah.
dakila ang iyong pangalan, Panginoon, sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Dahil ikaw ang siyang Diyos na mabuti, ikaw ang siyang Diyos na tapat. Kagaya nga po, Lord, ng aming inawit, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang mag-seek sa'yo. Create in us, Lord, a clean heart. Yung handa, Panginoon, na sumigaw. Handa, Panginoon, na umawit para lamang sa iyong kalwalhatian. Hayaan mo, Lord, na anuman ang hadlang para hindi ka namin mapapurihan sa umagang ito. Basagin mo ang mga pusong ito, Panginoon, upang malaya kaming makapagpuri sa iyo. Hayaan mo, Lord, na ang malinis na puso, Lord, ang maialay namin sa iyo sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa iyo. But because of your grace and mercy, we are here. And alam namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu mo, Lord, ay nasa aming kalagitnaan na. Samahan mo kami sa umagang ito, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na yung pinaka-the best na alay namin ang maibigay namin sa iyo, Panginoon, na wala anuman sa aming mga puso. Patawarin mo kami, Lord, kung anuman ang aming mga kasalanan, Panginoon. Kung kami man, Lord, ay sa aming mga puso't isipan ay may hindi magandang nagawa sa iyo, forgive us, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na dumaloy ang banal na Espiritu mo, Lord, sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, walang ibang pangalan na maitaas kundi ang pangalan mo lamang, Lord. Maging sa buhay ni Kuya Bon na siyang gagamitin mo na magpapaawit. Give him, Lord, angelic voice para maibigay, Panginoon, yung pinakamatamis na awit. Yung maging mabangong samyo sa iyo ang awit inaalay namin, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ikaw ang makita sa kanyang buhay. Walang ibang pangalang maitaas kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon, sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. At maging ang anak mo na gagamitin sa umagang ito, sa buhay ng aming pastor. Continue, Lord, to anoint his lips, that whatever words he will utter, let your name be glorified in our midst, O God. At alam namin, Lord, as we claim it kaninang umaga pa lang, sa aming intercession, Lord, that your Holy Spirit, Lord, is in the midst of us, na wala pong magiging hadlang para hindi ka namin maranasan sa umagang ito. At we claim and declare, Lord, na hindi kami aalis sa lugar na ito, na hindi namin taglay-taglay ang iyong salita. Ang salita na magpapabago at babago sa aming mga buhay, Panginoon. Ang mga salita, Lord, na mas lalo ka naming kikilalanin at mamahalin, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ang mga anak mo na siyang makikinig, patuloy, Lord, na katagpuin mo ang kanilang mga buhay. Mangusap ka sa kanila loud and clear so that they will hear your voice clearly. At hayaan mo, Lord, na ikaw ang siyang Diyos na maghari sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Wala kaming ibang itataas, Lord, kundi ang pangalan mo lamang, Lord. Wala kaming ibang ihahayag, kundi ang pangalan mo lamang. Kaya muli, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen! Sama-sama po tayong mag-declare. Hallelujah. Praise God.
Hallelujah, praise the Lord. Tayo na lang pas mag-declare. Oh. Hallelujah, praise God. So, sabi doon, no, sa declaration ni Brother Eddie Villanueva, sabi niya, Jesus is Lord over the earth. Amen? Tayo po ay mag-declare po. Jesus is the name which is above every name. Kaya i-declare po natin yung kanyang declaration po na sinasabi niya po na Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over Americas. Jesus is Lord over America. Jesus is Lord over Canada. Jesus is Lord over Canada. Jesus is Lord over Australia. Jesus is Lord over Australia. Jesus is Lord over Asia. Jesus is Lord over Asia. Jesus is Lord over all the earth. 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 Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Tayo po ay pumalakpak, umawit, sumayaw, sumamba po sa ating Diyos na buhay. Amen? He is worthy to be praised. He is worthy to be honored. Kaya po sabi doon kanina sa Romans 12:1 po, yung ating katawan po, i-offer po natin sa Panginoon. Amen? Kaya po Amen. tayo ay sasayaw, lulundag, kakaway po ang ating kamay habang po tayo ay nag-aawit sa ating Diyos na buhay as we worship Him. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Can we shout, Jesus! 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 Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Great in power. Great in power. Great. Sige po, ikaway po natin ang ating kamay sa Diyos na buhay. Kings of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, Kings over all the earth. Come on po, sasayaw po tayo sa Panginoon habang nagtutugtog po yung ating pong instrument. Tayo po'y sumayaw sa Diyos. Woo! Hallelujah! Ganito po, praise God! Lahat ng kababaihan, kalalakihan, we will worship the Lord. Hallelujah! Woo! Praise Him, you heavens! Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him, you sun, moon. Praise Him, you sun, moon, and bright shining star. Praise Him, you heavens and waters and sky. Let the whole earth praise Him. Great in power, great in power, great in glory, great in mercy. Kings of heaven, great in battle.
po lahat naman ng kalalakihan. We will sing to the Lord. Hallelujah! Come on! Woo! We will and make music with the heavens. Hallelujah, Jesus, we worship you today. Lahat po, awit po sa Panginoon. We will sing to the Lord. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. For the last time, we will sing to the Lord. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name, lift high the name, lift high the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you honor. Jesus Christ, the Son of the living God. Oh, Father. Glory, glory, glory. Glory to your name. Hallelujah, Jesus. You are so wonderful, God. We worship you. We honor you. We give you thanks, Father. Lord, we remember what you have done on the cross for us. We remember, Lord, that more than 2,000 years ago, you came in this world, oh God, and you died and suffered for our iniquities, for our sins. And to those who believe in you, as you said in John chapter 1, verse 12, that those who believe and receive you, Lord, you gave them the right to become children of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, church, can you utter praise to the living God of what He has done on the cross for you and what He has done in your life? Hallelujah. Come on, church, don't be shy. Worship the living God. Worship Him. Oh, Jesus, you're so wonderful. You're magnificent, oh God. Oh, we thank you, Lord. We thank you for the cross. We thank you because you are a great, great provider and great God who always loves us and sustains us, oh God, in our daily life. Oh, thank you for your mercy and thank you for your grace, oh Lord. Oh, Jesus, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you for the cross. Come on, let's praise and honor God. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Jesus. Hallelujah, Lord. That is for you only, oh God. Thank you for the nail-pierced. Wash me in your cleansing flow, and all I know, your forgiveness and embrace. Come on, let's sing to the Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, oh God. Seated on the throne. Yes, oh God. Crown you now
You reign victorious, high and lifted up. Jesus, oh God, yes, oh God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Can we repeat this song? Thank you for the cross, Lord. Hallelujah. For the cross, Lord. Thank you for the cross, Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Hallelujah. Thank you for the gift. Wash me on your cleansing flow, and all I know, your forgiveness and embrace. Come on, church, let's worship the Lord. Worthy is the Lamb. Hallelujah to your name. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. We lift your name. High and lifted up. Jesus, Son of God. Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Come on, sing to the Lord, how great. Hallelujah. How great is our God. Come on, sing to Him. How great is our God. And all will see how great is our God. One more time, how great you are, our Lord. How great is our God. Sing it to the Lord. Sing it to Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name. How great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. Hallelujah, Jesus. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing to the Lord. Let your heart pour out to Jesus. And all will see how great is our God. One more time, how great. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great
is our God, and all will see how great is our God. Let the people of God sing, how great. How great. Come on, sing to Jesus. It's your time to pour out your heart to the Lord, the creator of heavens and earth. Oh, that is for you, Jesus. One more time to Jesus. One more time to Him. Pour out your heart. How great. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our. For the last time, sing this song, how great. How great is our God. Sing with me, how great. Yes, Lord, we are singing to you. You are great, God. How great is our God. Come on, church. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Come on, church. Worship the living God. Worship Him in spirit and in truth. Oh, hallelujah. We worship you. We honor you. You are worthy, oh God. Worthy, worthy, worthy are you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you in this place. We worship you in this place. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church. Give praise. Hallelujah. to Come the on, living let us God. give the Lord a mighty Hallelujah. praise. Hallelujah. Praise your name. Oh, we give you How praise. hallelujah. Great is our God. Come on, declare it. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sigaw mo yan. Shout it out to the Lord and declare it. He is great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The name above all names. Yes, He's Jesus. You're the name above all names. Hallelujah. You are worthy of all praise. In my heart will sing how great is our God. One more time. You're the name above Yes, lift up your hands. You are worthy of all praise. Hallelujah. And my heart will sing how great is our God. Sa mahinag tinig, how great. Only the piano. Is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how
people sing. Everybody. How great is our God. Sing with me. Come on, worshipers of the living God. Declare His greatness. No one see how great One more time. is our God. How Great is our God. Sing with me how great is our God. No one see how great is our God. Hallelujah. Come on, all together. Oh, His great is our God. Come on, shout His greatness. Hallelujah. Oh, We worship you. yes, Lord. You are great. You are great. Yes, Holy Spirit, dwell in our midst. Hallelujah. Yes, worship the living God in your own way. He is here in the midst of us. Come on, worshipers. Just worship. Worship with your own, the way you worship God. Hallelujah. Let it flow. Let it flow. Hallelujah. Yes, the Holy Spirit. Oh, let it flow. Let it flow. Oh, Rabasheka, Rabasheke. Open up your mouth and worship. Hallelujah. He's speaking new times. He's speaking new times. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, we bless your name. Yes. The Lord is touching you. The Lord is touching you and giving you a new heart, a new song in your heart. Do not quench. Just open up your mouth and worship the only true living God. He is thirsty of your worship. He is thirsty of your praise. You are called, you are created to bring glory, to give glory to our Lord Jesus. Let your spirit pour out, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Rabashi, Karnabashi. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. At kami yung sinasamahan. We experience your mighty and awesome power in our midst. For we believe in your words that if there are 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us. We welcome you, Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, your greatness. Hallelujah. The King of Kings, the mighty and all-powerful God. And that name is Jesus. Our Savior, our healer, our deliverer, our provider. And that name is Jesus, the Son of the living God.
who was crucified, died, and was buried. And on the third day, He rose again from the dead. Amen, Lord. He gave His own life to us so that we might have eternal life. Thank you, Jesus, for the love, for the life na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. And this morning, Lord, we acknowledge your mighty presence. We acknowledge your kingship and lordship in our midst. Rule in this place. Sanctify your people with your precious blood. And let the Shekinah glory be felt, be experienced in this place in the name of Jesus. We allow your presence, Holy Spirit, to touch, to transform, to break every yokes of the enemies in the mighty name of Jesus. Lord, open up the eyes and ears and eyes of understanding of your people. Let your word be manifested with glory, with signs, wonders, and miracles in the name of Jesus. Use your servant as a channel of your word this morning. And I believe that every word that comes out from my mouth, let there be signs, miracles, breakthroughs, deliverance, healings in the name of Jesus, restoration, transformation, changing lives in the name of Jesus. Because there is power in the name of Jesus. Amen. There is power and healing of your word. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Let my life be a base. And let your name and let your glory be seen in this place. Oh, we bless your name. We glorify your name, Lord Jesus. We allow you freely to move and touch and minister to your people. We allow you to speak into the very core of the hearts of your people right now in the name of Jesus. Lord, we thank you. Sa iyo ko na pinagkakatiwala ang buong building na to, the whole building, we entrust it to you, Lord. Amen. Let your warring angels surround this. Let the precious and holiest blood of Jesus cover it. Hallelujah. And no enemies and no weapon shall form against your people. And even the gates of hell shall not prosper in this church. We cancel, we rebuke, we bind every plans, every plans and strategies of the enemies in the mighty name of Jesus. We rebuke, we cancel. Hallelujah, in Jesus' name. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. We give you glory. Hallelujah, come on. Shout to the Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. You may now be seated in the presence of God this morning. Hallelujah, Jesus. Praise God, praise God. Are you blessed? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, are you blessed? Sa likod mo, are you blessed? Amen. Sa iyong kaliwa, are you blessed? Amen. So tingnan mo nga ang kanyang mukha kung isabay masaya. Are you happy? Praise the Lord, praise the Lord. Happy na, happy? Praise God, praise God. Hallelujah, Jesus. Kaya ngayong umagang ito, ang ating pong pag-aaralan, ang ating pong tema this month is about Christ's sufficiency is the answer. Amen. Sabihin nga po natin ulit, Christ is sufficiency is the answer. Meron po yun sa baba. Ano sa baba? Experiencing full
May kausap ba ako? Amen. Again, experiencing fulfillment. Ba, nawala yung slide ko ah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, kumusta po ang bawat isa? Are you blessed? Meron po tayong bisita. We have our visitor, but this is not the first time, right? This is your second time. But I forgot your name. Ha? Terry? Welcome again, Terry. Sister Terry. Bigyan po natin siya ng palakpak para sa Panginoon. Welcome. A very welcome clap. Amen. So, medyo matagal po siyang hindi naka-attend. Amen. So, dapat dito siya sa sa English eh. Praise God. So, nawala po yung ano nangyari dito? What happened? Praise God. So, ang ating pong text this morning is Colossians chapter 2, verse 9 to 10. Colossians chapter 2, verse 9 to 10. So, pwede pong ipa-flash dyan. Ayan. Basahin po natin sabay-sabay with understanding. Let us read with understanding, loud and clear. 1, 2, 3. Amen. Sa verse 10. Hindi na yan. Hindi na yan. Arlene, yan. Praise God. Oh, 10 na po yan. Sa Tagalog, pwede pong magbasa sa Tagalog. Sino pong may Bible ng Tagalog? Hallelujah. Sino pong may Tagalog Bible para maintindihan din natin? Praise the Lord. Colossus, sa Tagalog, Colossus. Mga taga-Colossus. Sige po, sino po nakakita? Pakibasa. Colossus chapter 2, verse 9 to 10. Praise the Lord. Okay. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Let us give it the mighty hand of praise. Hallelujah. So, the title of this message of this morning is Complete in Christ, the Sufficiency of Jesus. Yan. Complete in Christ, the Sufficiency of Jesus. Bumaba yung da eh. The Sufficiency of Jesus. Basahin nga po natin. Let us read all. Complete in Christ, the sufficiency of Jesus. So, marami po. Anong ibig sabihin? Complete, kompleto na po tayo sa Panginoon. Amen? When you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, He made you complete. Amen? Everything we need, everything we aspire, He made us complete. Sabi doon, for in Him dwells all the fullness. Basahin po natin ulit sa Colossians chapter 2 verse 9. Sabi niya doon, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him. Again, and you are complete in Him. And verse 10, who is the head of the principality and power. So, He is all-powerful God. He has all, kontrolado niya po yung principality, kapangyarihan, the heavens and the earth, has the control. Ang ating pong Panginoon ay may control. Amen? Kaya nga po, yung title po ng ating pong message, The Sufficiency of Jesus, is about the fulfillment in us. Marami po mga tao, many people seek fulfillment in careers. Tama po ba? Marami po naghahanap ng mga fulfillment sa careers. Ano bang ibig sabihin? What is meant by fulfillment? Katuparan, kaganapan. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Tayo po ay naghahangad. We are inspiring more. We are, ano po tayo? Nag-inspire po tayo na ma-fulfill ang ating pong career. Ano po yung career na
meron ka ngayon? What is your career right now that you want to be fulfilled in you? Nag-abroad po tayo, tama po ba? Para ma-fulfill ang ating mga pangarap, our dreams. What is your dreams when you go to abroad? Pagtapos ng pag-aaral, makabili ng bahay, kotse, ano pa? Lupa. Ano pa? Ginto. Yan. Gold. This is your fulfillment. Kasi kapag ka nag-Saudi na, ang sabi, kapag ka nakaipon ka na ng maraming ginto, may bahay ka na, may kotse ka na, ano pa? May lupa ka na, you have the fulfillment. Fulfillment na po ito para sa iyo. Amen? Success. Amen. Minsan this is the basis of people. If you have already house and lot, cars, luxury cars, what else? Business, what else? Assets, possessions, or anything, you can call this a fulfillment in your life. Amen? And of course, many people seek also fulfillment in relationships. Amen? Sa relationship na, kapag nakita na yung tamang kabiyak ng puso, fulfill na raw siya sa relationship. Nakita ko na yung kabiyak ng aking puso, masaya na ako dito. But after 1 year, wala na, hindi na ako masaya. Amen. It is only a temporarily joy. It is not a fulfillment. You cannot find a true fulfillment in relationship. Only Jesus, we have a forever relationship or fulfillment relationship. Amen? Si Jesus lang ang siya pong perfect or fulfillment ng relationship po natin. Amen po ba? Yung asawa po natin, dito lang yan sa lupa. Pagdating na sa langit, hindi na po tayo mag-asawa. Amen? Kaya dito pa lang sa lupa, tingnan mo na yung mukha ng iyong asawa. Amen? Titigan mo na. Praise God. Praise God. Kasi sa langit, in heaven, no more spouses, no more wife, no more husbands. Amen? Only in this earth is temporal. Kaya, mahalin po natin ang ating mga asawa. Hindi asawa. Amen? Dito natin ating mga asawa. Ang ating mga asawa. Meron bang confusion? Amen? Hindi. Mga kasi kayo, marami. Yan. Sabi ko, mahalin po natin ibig sabihin, ang inyong asawa. Pag tinutukoy ko, kayo, mga asawa nyo. Yan. Gusto niyo yata tinatagalog Amen. So maliwanag po, mahalin po natin ang inyong asawa. Tumutukoy ako sa isang tao. Yan. Singular and plural. Parang teacher ha. Praise God. So yun po, wealth, kayamanan. Kapag kayamanan po natin, sa tingin po natin, kapag meron tayong maraming pera, if we have much money, do you think this is a fulfillment in your life? No. Amen? But some people, kapag marami na silang mga pera, baldi-baldi daw, sako-sako ang pera, amen? Ito'y masasabi po nilang fulfillment. If they have lots of money in the bank, their savings, or even sa kanilang mga bahay, they can call themselves a fulfillment. But we as Christians, this is not the basis of our fulfillment. And even yung mga personal achievements po natin, amen? Tayo po yung mga nakaranas na ng mga iba't ibang certificates, achievements sa ating mga buhay. Kilalang-kilala ka na sa lipunan nyo, kilalang-kilala ka na sa isang bansa, or any achievements na pinapupurihan ka. Do you think this is the fulfillment of a person? Hindi pa. Diba? The world tell us we need more. Ito po yun eh. Kung ibabasehan po natin ng mundo, sinasabi ng mundo sa bawat mga tao, kulang pa yan. More pa. Yung pera mo, kulang pa yan.
Yung inabot mo ngayon, yung status mo ngayon, your status, kulang pa yun. Sinasabi ng mundo, the world says, you need more and more. The world doesn't have satisfaction. Ang mundo wala pong satisfaction eh. Gusto lagi, sige, yun. Gusto lagi, kabig eh. Amen? The world tell us you need more success, you need more approval, you need more possessions. This is the world tells us. Pero hindi natin alam, ito yung sinasabi ng demonyo ng mundong ito na ilalayo ka ng kaaway sa Panginoon because of these possessions. Because of this wealth, because of this success, because of approval of man. Nagiging tanyag ka sa harapan ng tao, but in the eyes of God, wala ka. Amen? Christians doesn't need approval of men. Amen? Remember, sabihin mo, Christians doesn't need approval of men. Amen. Ang kailangan lang po natin bilang tayo mga lingkod, we as a servant, bond servant of the Lord Jesus Christ, we will place the Lord only alone. Amen? Only the approval of God na ginagawa po natin, ang siya po ating pong minimithi. Amen? Only the approval of God. More possessions. Nag-overtime ka. Hindi ka na maka-attend ng Friday service because of overtime. Because you need money, more money. But this is not sufficient. Tama? Kahit ilang overtime, how many times you make overtimes on Fridays? Madaling mawala yun. Yung overtime mo, madaling mawala yun. Kulang na kulang pa yun. Kahit maghapon ka pa, pagod ka. Amen. Hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. More success, more possessions. Kaya nga po ni Apostle Pablo remind us in the book of this Colossians that true fulfillment or true fullness is found only in Christ. Amen? Kaya nga, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. So the world, kaya nga mundong ito, the world constantly tell us we don't have enough. Kulang pa yan, Kuya Bernie. Magtrabaho ka pa. Marami kang pinapakain. Tama? Kulang pa yan, Ate Dahlia. Marami pa tayong pakakainin, marami pa tayong sinusustentuhan, kaya you have to work more. Overtime pa more. Kulang pa yan. Ganun ang sinasabi ng mundo. Amen? Not enough likes on social medias. Mga vlogger dyan. Sino pa mga vlogger dyan? Yan. Bakit 100 lang likes ko? Why only 100 my likes? Why only my followers 1,000? I need more. Amen? Ganyan tayo eh. Kahit kung ano-ano na lang ginagawa pa natin sa social media para maraming likes. Amen? Naghuhubad, nagsasayaw, para lang maraming likes, ma-viral. Ano pa? Kung ano na lang kinakain para lang masabi, ma-like siya, ma-share siya. Amen? Hallelujah. Ito yung sinasabi ng this is the world tell us. More likes, more followers, more viewers in social media. More content. Akala nyo ang dali mag-content, ha? Amen. Sasabihin ng Meta sa'yo, sasabihin ka, you reach, ito yung mga likes mo. Gawa ka pa ng mas marami. More and more, hindi na sasatisfy si Meta, si Facebook. Amen? Gusto pa niya na gumawa ka pa ng gumawa para kumita siya. Kumita siya, kumita ka rin, pero konti lang. Amen? O, send stars, show support, mag-send ka ng stars. Sino na kinabang? Si Meta. Diba? So, yun ang sinasabi ng mundo. You need more and more. Amen? Not enough possession. Worse and worse, it deceives us into believing that we are not enough. Not attractive enough. Wow. Sinasabi ng mundo, hindi ka maganda. Magpaganda ka, retoke ka. Hindi ka maganda. Pandak ka.
O masyado kang payat, magpataba ka naman. Not attractive eh. It's not attractive like this. The word tell us, you're not attractive to me. Kailangan magpaganda ka pa. Pumunta ka kay Belo. Amen. Yan ang sinasabi ng mundo eh. You're not attractive to a person, to a man, or something, or whoever it is. But we as a Christians, we are more than attractive to God. Amen? Praise God. Also, not slim enough. Sabi nga, hindi ka masyadong payat. Kailangan magpapayat ka, magpapataba ka. Not smart enough. Yan. Hindi ka masyadong smart. Not successful enough. All of this, ito yung sinasabi ng mundo. Amen? Kaya nga, sinusulsulan ka ng mundo, sige, magpataba ka pa, magpapayat ka pa, mag-diet ka pa, kumain ka pa ng kumain ng marami, magpaganda ka pa, magpayaman ka pa. Sabi nga ng mundo mabuhay ka't hanggat gusto mo. Sinasabi nila yon, pero mali po yan. Hindi mo hawak ang buhay mo. Amen? Sabihin mo, mabubuhay ako ng kung anong kalooban ng Diyos sa akin. Amen? Kaya huwag kayong bumati ng happy birthday, mabuhay ka ng hanggat gusto mo. Hindi mo hawak po yan ang buhay mo. Hindi mo alam na baka pagkatapos ng birthday mo, mamatay ka na. O diba? You'll never know. Don't say bad or curses. Mamuhay ka agad. Because doon, sa sinabi mo na yon, it is a matter of pride of life. Akala mo hawak mo yung buhay mo? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, ikaw hangal, ngayon din, kukunin kita. Kikitiling kita ngayon din. Nagmayabang ka. Amen? Sabi ng Book of James, kung tayo mayroong pupuntahan, huwag mong sabihin, pupunta ako doon, mga ngalakal, pupunta ako doon, magbi-business, marami akong kikitain sa lugar na yon. Amen? Pero mali po yun. Ang sabi niya, kung loloobin, if God's will, pupunta ako doon, magninegosyo. That is, lagi po tayo mag-relate sa Panginoon, yung willingness or yung God's will always in us. Yun dapat po natin yung sundin. Hindi yung parang, siguro, pag mag-abroad ako, makaipon ako ng pera, magninegosyo ako. Magtatayo ako ng yung pabahay, magtatayo ako ng negosyo, ganito, ganyan. Tapos pagdating ng minute ng sahod mo, 1.5. Kulang pa lang. Kulang pa sa pangako mo. Ang sabi ng mundo, mag-overtime ka. Nahuli ka ng amo mo. Nawala. Kaltas pa. Nakulong ka pa. So, it is not enough. Amen? All these are lies and bombard us. Ito po yung nagbo-bombard sa atin. These lies, yung not enough, not successful, not smart, not attractive, lahat pong ito po yung bumobomba sa ating kaisipan na we must work hard more and more. Amen? Let us always find our fulfillment in Jesus Christ. He doesn't just meet our needs. Hindi lang niya binibigay ang ating pangailangan, kundi He satisfies our deepest longings. What is your deepest longings in your life? Ano bang longings nyo? Ano bang mga gusto nyo sa buhay na makamit? Ano yung mga long-standing prayers nyo? Amen? Your deepest longings and remind us that in Him we are complete. Yes. Always remember that in Christ we are complete. Huwag po nating sabihin na tayo ay kulang. Kasi that is the lies of the enemies. In Him we lack nothing. Sabihin mo sa iyong katabi, in Him, we lack nothing. Tell your neighbor, in Him, sa likod, in Him, we lack nothing. Amen. Mayaman tayo. Amen? Sabihin mo sa likod mo, mayaman tayo. Kompleto ako. Basta na kay Jesus ako. Wala na akong hanapin pa. Amen. May kanta po yung Kuya Sel. Ayan. Wala nang hahanapin pa. Wala nang
isin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Ulitin na po natin. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Amen? Wala na tayong hanapin pa. Lalayo ka kay Jesus? You go away from Jesus? Nothing. Apart from Jesus, you can do nothing. Amen? So, dapat po natin hanapin si Jesus. Seek Him and you will find Him. And He will be complete. Sabi ng kanta na He Who Begins. Kantayin po natin yon. He who began a good work in you. Kantayin po natin. He who began a good works in you will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Amen. Kung ano yung sinimula ng Diyos sa iyo, tatapusin niya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen? Sa oras pong ito siguro marahil hirap na hirap ka. Pero sinimula na ng Diyos. Sinimula mo na Ba't ka palalayo sa Diyos? Tatapusin at tatapusin ng Diyos ang iyong lakarin, yung journey, hanggang sa muli niyang pagbabalik. Nahihirapan ka, sabihin mo, Paul, marami ang pagkukulang, marami ang kulang, marami mga bagay na kakailanganin ko. But always remember that in Christ, we are complete. Amen? We are sufficient. Christ is enough. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. May kanta po yun Christ is enough. Hallelujah, Jesus. Amen. So, meron po ako ditong mga key points or key focus points na kung saan makikipunta natin. Number 2 is the fullness of Christ. Kanina, number 1 is the search for fulfillment. Nasabi ko na pala yon. Yan. Ngayon naman, number 2. Ang bilis ko na. Number 2 na tayo. The fullness of Christ. Amen. For in Christ, all the fullness of deity lives in bodily form. Sabi niya doon, Jesus, next slide. Ay, tama po yan. Jesus is not just another prophet or a teacher. He is fully God in human form. Amen. Siya 100% God, 100% human form. Sabi niya doon, because Jesus is fully God, He is all power, wisdom, and authority. That is the fullness of our Lord Jesus Christ. His sufficiency means we don't need to look elsewhere for spiritual completeness. Wala na tayong hanapin pa. Amen? Sa ating Panginoon, sapat na at higit pa. Sufficiency ng ating Panginoon sa Kristo, we don't need to look else over spiritual completeness. Si Jesus ang siyang ating pong kasapatan. Si Jesus, nung siya'y pinako sa cross, sinabi niya, it is finished. Meaning, it is complete. Every benefits of the cross, naranasan na po natin. Every benefits of the cross, ibinigay na po sa atin ng Panginoon. Wala na po tayong hahanapin pa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mapaghanap. Sabihin mo sa likod, huwag ka nang mapaghanap. Ayan. Sa English? Ewan ko. Do not look elsewhere. Yan. Sabi na. Yan. No need to look elsewhere. That is the English. Sister Terry. Don't need to look elsewhere.
Amen? Yan. Tell your beside, Atilin, do not look elsewhere. Yes. Huwag ka nang mapaghanap. Yan. Kailangan talagang translator. Asan si Asher? Amen. So this means yung fullness of Christ, let us always trust in Jesus, the perfect revelation of God. Always trust in Jesus. Amen? Always trust in Jesus. Reject any beliefs, system that adds or subtracts from Christ's sufficiency. Huwag mo nang entertainin yung mga yung sinasabi sa'yo na, sige pa, magpaganda ka kasi hindi ka pa maganda sa harapan ng tao. Sige, magpapogi ka pa kasi kulang pa yan. Magpahaba ka pa ng buhok. Kasi hindi pa yan acceptable sa akin. Do not add. Sabi niya, reject any belief systems that adds or subtract from Christ's sufficiency. Meron po yan eh. Kalimutan ko anong verse. I think sa Corinthians, sabi niya doon, huwag mo nang dagdagan pa kung ano ang binigay sa'yo ng Diyos, sapagkat yun ay sapat na. Sinasabi niya doon, yung katawan po natin, nilikha tayo ng Diyos perfectly, wonderfully, and nilikha po tayo perfectly. Ngayon, wag na daw po nating dagdagan pa o bawasan yung nilikha ng Diyos because ito yung because of believing system in the world. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, dahil gusto mong mas popular ka, gusto mong maging sikat, because you wanted to be a popular or famous, nagpapadagdag ka. Nagpapabawas ka sa katawan mo. Yung ilong, pinapatangos. O yung sobrang matangos, binabawasan. O marami pong ginagawa, add and subtract. This is the believing system of the world. Amen? Gusto mong maganda yung buhok mo. Amen? Gusto mong tumangkad. Umiinom ka ng kung ano-ano. Ano po yan? Ano yung cherry pearl? Pambata lang yung cherry pearl. Praise the Lord. Di po ba? Marami pong ginagawa ang tao. Pero sabi niya rito, reject any belief system that adds or subtract from Christ's sufficiency. Nilikha na tayo ng Diyos, sapat na yun. Tama na. Amen? Tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Tingnan mo yung katabi mo. Sapat na yan. Pangit ka man sa paningin ng tao, maganda ka sa paningin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pangit ka sa tingin ko. Pero sa Diyos, maganda ka. Amen. Sa tingin mo lang yon. Pero ang tunay na identity po natin ay makikita sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo ng tao, ang pangit mo. Hindi. Maganda akong nilikha ng Diyos. I am wonderful, fearfully created. Amen. Sa book of Jeremiah. Kaya nga, makontento na po tayo sa creation ng Diyos sa atin. Tanggapin mo na yun, yung mukha mo eh. Natatawa kayo? Totoo. Tanggapin mo na kasi yun ang paglikha sa'yo. Amen? Sa tingin ng Diyos, maganda yan. Ang tao lang kasi nag-iiba. Amen? Ang tao lang magaling mamintas. Ang tao lang mapanghusga. Kaya sasabihin sa'yo, magpaganda ka kasi hindi approved sa akin yan. Oh, amen. Magpapayat ka kasi hindi approved sa akin yan. Sabi ko kanina, we don't need approval of men. But we need approval of God. Sapat na yon. Amen? Sabihin sa'yo ng Diyos, ikaw inilikha ko ng maganda, gwapo, perfectly. Walang kulang sa'yo. Magpasalamat ka, nakakalakad ka pa eh. Pasalamat ka, nakapagsalita ka pa eh. Amen? So pasalamatan mo kung anong ka meron ngayon. Tingnan mo katabi mo, anong meron siya ngayon. Yan. Look at your neighbor. What he has.
Yan. Kung ano yung status po natin ngayon, masiyahan na po na tayo. Makontento na po tayo sa kung anong meron tayong kalagayan. Amen? Do not add or subtract from Christ's sufficiency. Amen? Huwag na po tayong magbawas, dagdag bawas sa sufficiency na binigay ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pangatlo, mabilis lang tayo. 4 lang po ito, 5. Our fullness in Christ. Our fullness in Christ. Ang sabi niya doon, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head of every power and authority. Yun. Nakasulat po doon, the moment we believe in Christ, we are made complete in Him. Amen. The moment we believe, the moment you repent and accept Jesus Christ as your Lord and Savior, He made you complete. Here I am, oh God. Diba? Ganda po yung kanta na yon. Sabi niya daw, we don't need extra religious ritual. Huwag na tayong mga gumagawa po ng mga extra religious ritual. Ano mga sample ng religious rituals? Ha? Mag-aalay. Pupunta ka sa, anong tawag dito? Albularyo. Pupunta ka sa, anong tawag doon? Yung sinasabi mo dati. Hindi, meron pa. Ayun. Pupunta ka sa ermitanyo. Gusto ko gumanda ako. Pumunta ka sa ermitanyo. You go to albularyo. Gusto ko itong tao na to, papangitin mo. Mangkukulam, gusto ko. Mangkukulam. Yan, magpapatawas. Ano ba magiging future ko? Magiging maganda ba yung anak ko? Yan. These are religious rituals. Nakita niyo sa Facebook? Meron doon manika. Lahat doon ang galit kay Duterte. Tinutusok niya. Bisaya yun, hindi ko maintindihan eh. Sabi, ni-rebuke ko in the name of Jesus, whatever curses you are sinasabi mo, I rebuke. Oo. Kita mo? Kung ano na lang ginagawa ng tao, galit kay BBM, galit kay Duterte, ano na nangyayari sa Pilipinas? Amen. Magulo na. Kaya let us pray our nation, Philippines. We as a Christian, wala po tayong kinakampihan. Amen. Wag po tayo magpadala sa emotion. Wag po tayo magpadala sa emotion. Ang sabi ng Bible sa Timothy, let us pray our governments. Yung mga tinalaga ng Diyos sa bansa po natin, kinakailangan nila ngayon ng prayer natin. Amen? Huwag po tayo mag-post sa Facebook ng hatred. Huwag po tayo mag-post sa Facebook ng ako dito, walang nagawa, siya nagawa. No. Ito yung tandaan nyo. Huwag po tayo makiayon sa mundo. Amen? We are here to pray for our President, Vice President, all our officials in the government. Amen? Huwag na po tayo makisawsaw, makigulo. Naturingan tayong Christian, nagsasabi ka pa rin ng kung ano-ano. Let us pray for them. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ipanalangin po natin ang Pilipinas. Let us pray the Philippines. Amen. Especially at this crisis moment. Amen? Hallelujah. Human philosophies, personal achievements to be accepted by God. Ito po yon. Jesus being the head over all authorities ensures our security in Him. Yon. Tandaan po natin na si Jesus, siya po yung overall po natin, authorities, hawak po niya. Lahat po ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, ay binigay na sa Kanya ng Ama. Kaya sabi niya doon, humayo kayo. Gawin yung alagad ang lahat ng tao sa bansa. Amen. All authorities in heaven and on earth has been given to me. So you go therefore and make disciples of all nations. Amen. So, Jesus is the head of all authorities. Kaya, we must ensure our security in Him. Sa Kanya lang tayo umaasa. Siya po ang ating pong tanggulan. Siya po ang ating pong rescuer. Siya ang ating pong, He is our deliverer. Amen? So, kaya nga stop striving for identity and work outside of Christ. Tigilan na po natin yung gusto mo matanyag, stop striving identity. Huwag kang gumawa ng sarili mong pangalan sa mundong ito. Our true identity is in Christ alone.
Amen? Sabihin mo sa iyong katabi mo, our true identity is in Christ alone. Amen. So wag po tayong maghangad pa ng more and more and more. Para tayo sumikat. He has already made you whole. Sapat na. Wala na tayong hahanapin pa. Wala na pa tayong iisipin pa. Lahat ng bagay dito sa mundo, mapaparang. Amen? Huwag na tayong magmukhang pera, sabi ng Hebrew. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na maghanap ng marami. Amen. Sabi ng Philippians 4:19, Philippians 4:19, basahin po natin yon. Sabi na doon, and my God will meet all our needs according to His riches in His glory in Christ Jesus. He will supply all our needs. Kaya huwag ka na maghanap pa ng more and more because He promised that He will meet our needs according to the riches and glory in Christ Jesus. Kami, expired na lahat ng ikama namin. 5 kami. Nauna, si Mami. Matagal na expired. Nung na-expired yung ikama ko, pare-pares na kami kasi lahat sila, mga bata, nakadikit sa amin. Bakit na-expired? Bakit na-expired? Kasi nga, kulang. Pero, hindi tayo pinagkukulang sa ibang paraan. May darating at may darating. Amen? Pero, hindi kami nag-aalala. Sabi nga ni Mami, hindi ka ba nag-aalala na expired ikama mo? Labas ka ng labas. May checkpoint. Ilang beses na ako na checkpoint. Pilipino, what is your shukol? Sabi niya, what is your shukol? Pinakita ko lang yung machine. Finny, technician. Okay, go. Bilis. Sabi. So, titingnan lang niya ako. Filipino, yes, go. Ganun, ilang beses na ako sa Rastanura, doon pa sa madilim sa may Joaima, yun sa pagbaba doon, lagi ko na checkpoint doon eh. Madilim pa. Kagabi, doon din naman. Sabi niya, sabi niya gano'n. Ano yan, bit mo. Panda yan, binili ko sa Panda. Ayan yung mga ano ba yung pinili ko? Ano ba yung pinili ko? Baka. Baka. Ano may bit mo na yan? Sabi niya sa akin ng pulis. Sabi ko, ano yan? Pinamili ko yan sa Panda. Amen. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Iniingatan tayo. And there is a purpose kung bakit yung ikama po namin. Ang sabi ng HR namin, wala ka pang pambayad, okay lang. Darating. Praise God. So, sabi niya doon, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Kaya wag po tayong masyado mapaghanap, makontento na tayo kung anong meron tayo sa buhay. Amen? Kasi ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10, Ecclesiastes. Sa Tagalog, mga ngaral. Paki-plus nga. Sino yung sa Tagalog pwede kong... Sa Tagalog, mga ngaral. Pakibasa. Mga ngaral. Sa Tagalog. Amen. Kapag nakita nyo, Ecclesiastes sa English, chapter 5, verse 10. In Tagalog, mga ngaral, Kapitulo 5, versikulo 10. Tayo, basa. Sino pa nakakita? Wala pa Pag si Aser nandito, ang bilis makabasa. Hindi kayo nagbabasa, ha? Mga ngaral. Sino po? Ayan. Kuya, tayo po kayo. Lakasan mo, ha? Amen. Kita niyo po, ang taong maibigin sa salapi ay, sabi niyo, ay walang kakontentuhan. Parang lagi niyang gusto-gusto. Hindi pa ito, kulang pa ito. Pero lahat ng ito, sabi niyo, walang kabuluhan. Huwag po nating hanapin ang tunay na kalagayahan sa pamamagitan ng salapi. Amen? Do not base your joy in money. Money is good, pero huwag ka magpaalipin sa pera.
ang pera ang napakagaling na alipinin. Amen? Naintindihan nyo? Ang pera ay kayang-kaya po natin alipinin. Sabihin natin, gamitin natin ang pera sa tama, pero wag tayo magpaalipin sa pera. Sabi ng Bible, Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evil." Amen. Ang pag-ibig daw po sa salapi ay ito'y ugat ng lahat ng kasamaan. Mali po yung mga post sa Facebook minsan, money is the root of evil. Binawasan nila eh. Yun lang yun, kaya minsan may mga argumento eh. Money is the root of evil. Hindi nila dinugtong for the love of money. Amen? Yan ang complete. For the love, ang umiibig sa salapi ay ito'y ugat ng kasalanan or ng kasamaan. So, for the love of money is the root of all kinds. Basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Kita nyo? Kapag kayo ay sobrang umiibig na, sobrang gahaman na sa salapi, nalalayo na tayo sa ating pong pananampalataya. Some, sabi niya doon, people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Sa sobrang gahaman mo sa lapi, sa sobrang hindi ka na, tawag dito, nasisiyahan, naghahanap ka pa ng more at nalalayo ka pa sa Panginoon. Business pa more, lalo kang nawala sa Panginoon. At kapag yun ay nawala ka sa Panginoon, nawalay ka sa Panginoon, you will experience, sabi niya doon, many sorrows. Kalungkutan, kabigatian, galit. Kayo ba, pag wala kayong pera, galit na galit kayo? Galit ba kayo pag wala na kayong pera? Minsan. Amen. Anong mga naisip niyo pag wala ng pera? Si 5'6"? Parang hindi ka na mapakali kapag wala ka ng pera. Tama? Ito yung sinasabi ng mundo, mainit ang ulo. Sabi nga nila, kapag mainit ang ulo, na kapag wala kang pera, ibig sabihin, alipin ka na ng pera. Pag mainit ka na, wala tayong pera! Bahala ka dyan. Yes, kasi nagbabago ang ugali ng isang tao kapag perang pinag-uusapan. Amen? Hindi siya kontento eh. May gusto siyang bilhin pero wala siya, kaya nag-aadik eh. Amen? Para magbenta. Kaya kung ano ang ginagawa para magkapera. Amen? Ganyan sa Pilipinas sa panahon po natin ngayon. Kaya dumadaming gumagamit kasi nasa drugs ang pera. Ngayon, kung hindi ito solusyonan ng ating bansa, bibigyan ng maraming trabaho, gamutin, hindi kailangan ng patayan. Ang sabi ng iba, hindi mo kailangan patayin ng tao para para mabawasan. Ang kailangan ng tao, orientation, trabaho. Kailangan ng doktor kasi may sakit siya. Amen? Hindi mo kailangan patayin. Hindi mo kailangan patayin kasi wala tayong karapatang kumitil ng tao. May pag-asa ang tao. Amen. Kanya lang talaga, ang tawag dito, sagad-sagad na eh. Amen? Kaya nangyayari. Pero, lahat ng bansa, ito yung general problem, yung drugs. So, huwag po tayong magpadala sa kung anong problema ng Pilipinas. Amen? Higit sa lahat, huwag po tayong maging alipin ng pera. Beware, guard against every kind of greed. Amen. Sabi ng Luke chapter 12, verse 15, sabi ni Jesus, beware, guard against of every kind of greed. Luke chapter 12, verse 15. Yan. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life is not measured by how much you own. Or yan, sabi sa NIV, life does not consist in abundance of possession.
hindi po basihan ang buhay, sabi niya rito, ang kayamanan o ang possession. Kaya, be guard your heart. Bantayan po natin ang ating mga puso para hindi po tayo masadlak sa gahaman, sa pagkagahaman. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating pong sufficiency ay galing sa Diyos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. May natapos na po tayo. Ang sabi na doon, ayan, basahin po natin. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Ang Diyos ang siyang nagkakaloob. Amen? Hindi mo kailangan makikompetensya sa mundong ito. Bakit siya mayaman? Bakit kami mahirap? Bakit siya maganda? Ako pangit. Bakit siya gwapo? Ako Ayun, huwag tayo makikompetensya. Amen? Sabihin natin, sabi na doon, but our competence comes from God. Sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi. Maganda yung anak ko. Ginawa ko maganda at gwapo yung anak ko. Amen? Huwag ka magkikompetensya. Kahit binibining Pilipinas pa yan, Miss Universe pa yan, kahit anong pang status ng buhay niyan, meron akong Kristo, sapat na yun at higit pa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Practical applications para po natin living in the sufficiency. Number 4, sabi niya doon, rest in His grace. Yan. Picturean niyo na lang po, mabilis lang po tayo. Rest in His grace. Yan. Manangan po tayo sa Kanyang biyaya. Amen? Sa biyaya lalong ng ating Panginoon. Don't strive to earn God's love. Huwag mong pagsumikatan na mahalin ka ng Diyos. Minahal na tayo ng Lord. Amen? Romans chapter 5 verse 8. God demonstrates His own love while we're still sinners. Christ died for us. Hindi mo kailangan magpabango sa Diyos. Amen? O hindi mo kailangan maging religious people para mabango ka sa Diyos. Nung tinanggap mo si Jesus, you're already loved by God. Amen? Pangalawa, resist false teachings. Resist false teachings. Huwag mo nang tanggapin yung mga maling katuruan. Yung sinasabi niya rito na si Jesus daw ay hindi sapat sa'yo. Kailangan mo pang more and more. Amen? Si Jesus ang kasapatan po natin. Resist that. Pag may magsabi sa'yo na kulang pa yung tinuturo sa'yo, kulang pa yung mga binabasa mo, no. Resist that false teaching. Number 3, walk in confidence. Walk in confidence. If you are complete in Christ, you don't need to seek approval from the world. Yan. Yan yung sinasabi ko kanina. Hindi mo na kailangan pang ma-approve ka ng tao. Seek approval of men. Hindi po yan. Sa Diyos dapat. Basahin niyo lang po yung mga verses na yon. Number 4, depends on His power. Amen. When facing challenges, trust that Christ's power is enough for you. Kung tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, temptation, problema, Christ is enough. Amen. Christ is enough. Alam mo yung question, kanta na yun, Christ is enough? Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Jesus, no turning back, no turning back. Amen. Sapat na si Kristo. Amen. So many people live feeling incomplete. Sabi mo kanina, number 5, Christ is enough.
Christ is enough. Yung inawit po natin. So, hindi na po tayo nagkukulang. Kompleto na po tayo sa Panginoon. Amen? If you have Christ, you have everything you need. Nothing else can add to improve upon Him. Wala pong idadagdag pa. Wala na po tayong idadagdag pa. Kompleto na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kompleto ka na kapatid. Sabihin mo sa likod mo, kompleto ka na. Amen. Praise the Lord. So, ngayong linggong ito, challenge ko po kayo. Harleen, next mo. Meron doon. Wala na? Ayan. Praise God. Christ is enough. So, challenge ko po kayo ngayong linggong ito. Amen? When you feel lacking, remind yourself, I am complete in Christ. Sabihin nyo kapag ka medyo pakiramdam nyo, parang mukhang kumakaway na yung yung pagpera natin, paubos na. Parang cost cutting na tayo. Sabihin mo kaagad, I am complete in Christ. Amen? Yes. Live in the confidence and freedom that comes from knowing He is enough. Tandaan po natin that Christ is enough in us. Meron po akong isang kwento, illustration, bago po tayo tumayo. Meron pong istorya sa Biblia, isa pong mayaman. Kung alam niyo po ito. Isa po siyang napakayaman. He is a very wealthy man who spent his life collecting rare and valuable treasures. Amen? One day, sabi niya rito, he heard about a pearl of unimaginable worth. Isang araw daw po niya, nakarinig po niya na meron po siyang perlas na hindi niya lubos na maisip kung gaano ka mahal o kahalaga yung pearl na yun, yung perlas na yun. He determined to own it. Sabi niya, gusto ko mapasa akin tong perlas na to kasi malaking halaga. Gusto ko yung perlas na to mapasa akin kasi ang laki ng pagbinenta. Ganon. He sold everything he had. Yung taong ito, binenta niya lahat ng kung anong meron siya. Lahat ng meron siya, binenta po niya. His house, his possession, and his land. Binenta niyong taong ito, yung kanyang bahay, yung kanyang pong ari-arian, ang kanyang pong lupain. Binenta po niya. Para lang makuha niya yung isang perlas na unimaginable worth. Amen? Ang sabi niya doon, just to acquire this one pearl. But once he held it in his hands, nung nakuha na po niya yung perlas na yon, sabi niya doon, he realized he needed nothing else. Na-realize po niya na wala na siyang kakailanganin pa. Wala na po siyang hanapin pa kasi yung perlas na yon katumbas ng kanyang bahay, katumbas ng kanyang possessions, katumbas ng kanyang lupain, katumbas ng kanyang buhay. Kaya yung isang perlas na yon pinahalagaan niya. Kaya niya sinabi, he realized, I don't need nothing else. Amen? And this story echoes Jesus in Matthew 13. Matthew 13 verse 45 to 46. Ayan po yon. Sabi niya rito, tinutukoy describes that the kingdom of God as a pearl of great price. Sino po yung pearl? Si Jesus. Amen? Siya po yung kaisa-isang perlas na wala ka nang kakailanganin pa. Wala ka nang hahanapin pa. Because when we have Christ, we possess everything. When we have Christ, we are made incomplete in Him. Amen? Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, wala ka nang dapat hanapin. Ang perlas na iyon, na si Jesus, ay katumbas at higit pa sa lupa at bahay na meron ka ngayon. Ayan. Yun. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise God, praise God. So bilang pagtatapos, tayo po'y tumayo. Oh, rabakanda babashi, karabashi, karabashi, karabashi. Hallelujah, Jesus. Oh, we bless your name, we bless your name. Marami po tayong natutunan ngayong umaga tayo. We have so much
lessons that God taught us this morning. Alalahanin po natin, let us always remember that we are complete in Christ when we receive it. Amen. Wala na po tayong dapat hanapin pa. Wala na po tayong dapat pang pagtuunan. Huwag na tayong magdagdag. Huwag na po tayong magbawas. Christ is enough. When we are in Christ, we are complete. Kantahin po natin ito. Hallelujah, Jesus. Here I am, O God. Habang nakataas ang iyong kamay sa Panginoon, namnamin mo yung ginawa ng Diyos sa iyo na tinawag ka at ginawa kang kumpleto. Here I am, O God, I bring this sacrifice, my open heart. I offer my life. I look to you, Lord. Your love does never end. Restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through. Yes. Touch me now. Let your love flow down on me. I know your love dispels all my fears. To the stars I will hold on, Lord. And by faith I will walk on, Lord. And I see beyond my Calvary. One day, and I will be complete in you. Awitin po natin ulit. Hallelujah, Jesus. Here I am, oh God. Sabihin mo yan sa Panginoon. This sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love has never ends. Restores me again. So I live. Come on, lift your heart, lift your life to God. Then your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, Lord. And by faith I will walk on, Lord. And I see beyond my Calvary one day. And I will be complete. Sa mahirap tinig. So yes, oh God. Oh, Jesus. Sa iyo lamang kami nananagan sa aming kalakasan na Diyos. Sa iyo lamang kami nananagan sa sufficiency mo na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos dahil meron kaming Jesus na siya pong nag-alay ng kanyang buhay para kami o Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus, for the completeness that you have provided unto us. Kaya naman sa oras pang ito, habang tumutugtog ang piano, I want you to pray. Ask the Lord that He will guard your heart not to be greedy. Ask the Lord
na matuto po tayo makontento sa anong meron po tayo. To guard our hearts, to guard our minds, na hindi po tayo matangay ng patibong ng mundong ito. Let us always bear in our hearts and our minds that in Christ we are complete. Yung Christ sufficiency po niya, it is our fulfillment. Christ sufficiency is the answer of our fulfillment. Yun ay sapat na para sa atin. Wala na tayong dapat pang hanapin. Wala na tayong dapat pang ipagmalaki. Wala na po tayong dapat patunayan. Huwag po tayong gumawa ng sarili po nating pangalan para tayo matanyag ang ating pong identity sa Panginoon. Kaya sa oras pong ito, habang nakataas ang inyong mga kamay, Lord, we ask that forgive us na kami, Diyos, ay minsan hindi nagtitiwala sa iyong provision at sa iyong sufficiency. Panginoong Jesus, tulungan mo kami na matutong makontento sa biyaya mo, Diyos, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, for by grace, for my grace is sufficient when we are weak. Kapag ang biyaya po ng Panginoon, kung tayo po doon ay manangan sa biyaya ng Diyos, iyon ay sapat na para sa atin. Panginoon, tulungan mo kami na manangan sa biyaya, sa mga pangako mo, na sinabi mo sa amin na hindi mo kami pagkukulangin. As you have said in your words in the book of Psalms, the Lord is our shepherd, and we shall not want. He leads us beside the still waters. Binibigyan po tayo ng masaganang pagpapala sa ating mga buhay. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Ang kanyang mga mata, the eyes of God is always in us. He sees your problems. He sees your temptations. He sees everything in us. Wala pong nawawalay sa kanyang paningin. Even the hairs, even the numbers of our hairs, God knows it. Kailangan po lamang natin, mga kapatid, is to trust in Him. Because Christ is enough. And Christ is more than sufficient in us. Manangan po tayo sa kanyang pangako, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to trust in you and believing that we are incomplete, that we are complete in you. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You can pray. You can pray. God is moving. God is touching you. Oh, Jesus. Buksan mo lamang, just open up your heart to the Lord. Allow Him to enter. Allow Him nang pakialaman ang iyong buhay, ang iyong puso. Let the Holy Spirit speak to you. Let the Holy Spirit speak into the very core of your heart. In the mighty name of Jesus. Sabihin mo sa Panginoon yan, ikaw ang aking kasapatan. Ikaw ang lahat sa aking buhay. You're all in all, Jesus. Wala na kaming hanapin, Lord. Salamat sa masaganang biyaya mo, Panginoon. Salamat sa masaganang pagpapala mo. Ano man ang sinimula niyo sa amin, Panginoon, tatapusin mo ito hanggang sa muli mong pagbabalik. At dito kami mananangan sa pangako mo, Panginoon. Narito kami, O Diyos. Ino-offer po namin ang aming buhay, ang aming sarili.
Kami sa iyo at ikaw sa amin. Ang aming buhay, hindi na ito hawak po namin. We no longer live in this body, but we are living by faith in Christ Jesus. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon, sa anumang kasalatan man, itong kahirapan man, anuman sitwasyon ng aming buhay. Matuto po kami, O Diyos, na makontento sa anong meron kami. Sapagkat ang sabi mo sa iyong salita, you will supply all our needs according to your riches in Christ Jesus. Sinabi mo sa iyong Panginoon, kung unahin ka namin, if we seek you first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Lahat ng bagay na kakailangan po namin, ipagkakaloob mo. Maglilingkod lamang kami sa iyo, O Diyos. Kaya mo kami tinawag, O Diyos, para paglingkuran ka. At kapag ikaw ay nalugod sa amin, there is a blessing in obedience. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na matutong sumunod sa iyo, matutong igalang ka, matuto, Panginoon, na i-claim na ikaw ay mabuti sa amin. Salamat, salamat, O Diyos. Hallelujah, Jesus. So I lift my eyes to you, Lord, in your strength. Sabihin mo yan sa Panginoon. This spills on my fears through the storm. I lean on Lord, and my strength upon Lord, will I see beyond my Calvary day, and I will be complete in you, and I will be complete in you, and I will be complete in you. Hallelujah! Woo! Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, we praise your name, Jesus. Hallelujah! Napakaganda po ng mensahe, ano? Sabi doon, Christ is sufficient for us. Amen? Christ is enough for us. Hallelujah! Amen. Sapat na daw po at higit pa. Mayroon pa po doon, sabi doon sa salita po ng Diyos, sabi niya, for my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weaknesses. Amen? Praise the Lord. Pwede po palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Awitan po natin ang Diyos dahil po siya po ay sapat na at higit pa. Hallelujah! Sabay-sabay po tayong aawit. Pumalakpak. Hallelujah sa ating Diyos na buhay. Woo! Oh, 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 oh. One more time to the Lord. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo, laging maan, di pagkatakot sa pag-aani, pagkat naririyan ka palagi, di magtitignan sa pagsubok. Amoy tiyak at upos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming baston, hindi nagkukulang sa bata. At higit pa, come on church, ikaway po natin ang ating kamay sa Diyos. Ganito po, hallelujah! Sapat na sa lahat kong pangangailangan, iba sa lahat kong inaasahan, wala nang nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa.
sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di magtitinag sa pagsubok, mamoy, tiyak at ubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi nagkukulang sa banal. At higit pa, biyaya mo sa gana at umaapaw sa banal. At higit pa, sapat na sa lahat kung pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, ikaw ang aking pastor. Hallelujah, sige po. Yung mga kababaihan natin, our women, God, ganito wait, taas po natin ang ating kamay sa Diyos. Hallelujah. Sapat na sa lahat kung pangangailangan, higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na kang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Hallelujah! Oh, we praise your name, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay umupo na po. Praise God. Hallelujah.